Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito nga pong paulit-ulit na lang to mga kababayan yung nananawagan naman itong mga siraulong mga followers ni Prime Minister ni Baal na si Digong Duterte na magpa-drug test daw ang Pangulong Bongbong Marcos at dinadawit pa si First Lady Araneta Marcos. Sino ba naghihikayat niyan? Yan yung lukarit dyan na nandyan daw siya sa LA na hindi naman makalabas-labas siguro dahil baka sikwatin siya ng kapulisan dahil meron siyang summons na hindi niya mapunta-puntahan. $4 million ang kinaso sa kanya nung dalawang fashion designer na sinaalaula niya. At merong kumagat dyan, yung dating executive secretary. Yan, si Vic Rodriguez. May pinost pa siya sa social media niya. May sasabihin lang tayo sa mga yan, maiksi lang tong ating vlog, Kaya, nakakaasar mga kababayan, Actually, nag-aantay nga ako ng solar eclipse namin dito sa Southern California. Hindi pala makita. Nakadalawang video na ako, wala rin. Tinawagan pa nga ako ng misis ko, sabi niya, huwag kang titingin direkta sa araw. Nakaw, ba't naman ako titingin dun? Alam ko naman nangyari kay Galileo Galilei. Di ba, Hattori? Ginamit ako na cellphone. O wala, ipinost ko dun sa isa kong YouTube channel, yung mga patwitams. Sabi ko, walang solar eclipse dito sa Southern California, East of San Diego. Bilog na bilog yung araw, walang buwan na tumakip. Kaya tuloy napapaisip ako, ilang araw ba meron ang Earth? Ilang araw meron ang Earth? Di ba 7 days a week? O araw yun, 7 araw. Baka nga naman may 7 araw na nakapalibot sa mundo. Bakit sa ibang lugar nakita nila nag-eclipse, lumakit yung buwan? Di ba? Isipin nyo, ako napapaisip Isa lang ang araw ng Earth. Isa lang ang moon natin. Pag tumapat yung ewan ko, mali yata ako. Bobo lang talaga siguro ako. Tanga talaga. Pag tumapat yung araw sa Earth, ito yung sun. Ito yung sun. Nasaan ba yung Earth? Ilong-ilo. Nasa gitna ba ng Earth and moon ang sun? Ewan ko. Sa ibang parte, nakapapanood ako sa YouTube habang nagbablog ako kanina. Nakapanood ako sa YouTube, naka-silent lang. Nakita ko, total solar eclipse sa lugar nila. Ang dilim. Pagdating dito sa lugar namin, sunshine on my shoulder makes me happy. Sabi ni John Denver. Wala Kaya tuloy napapaisip ako. Ilang araw ba meron ng mundo? Sabi, 7 days a week, 30 days a month. O baka nga may 30. Ang gagawin. Pamimiloso po. O siya, bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nag-share ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa regulars natin sa ating video premiere, the likes of Marie Chris Hernandez, Elora Liz, and her Mr. Right and Left, si Ai Chang, si Miyu, si Kaluyal Wanabet, Kaluyal Milestan, Kaluyal Alex Andrade, Maritel T, Priscilla Acepcion, si Ate Mighty Baisa, si Lola Clarclea, si Mami B, si Nilda Arceo, Nita Umali, RN Tusens, at yung iba pa po na hindi ko mabanggit. Maraming salamat po and may God bless you all. So, eto po ang usapin natin. Nagsimula kasi ito kay Digong nung during campaign period pa, nung nag-announce na ng presidential campaign si Pangulong Bongbong Marcos. Itong si Digong, siniraan niya na yan. Mahilig sila hindi magbigay ng pangalan, di ba? Meron daw kandidato na anak mayaman, chumochongki, dyan sa yate, spoiled brat, aral kasi kaya magaling magsalita. O siyempre, ang iisipin ng mga tao ay si Pangulong Bongbong Marcos yun. Pero anong sabi ng Pangulong Bongbong Marcos? I don't feel alluded to. Ibig sabihin, hindi niya feeling na siya yung pinatutungkulan nung dating presidente na ngayon ay Prime Minister ni Baal. Pero anong ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Nagpa-drug test.
Tingnan nyo tong larawan na to. Ito po, nakita ko po ito kay Sir Benji Contreras, ha? Kasi itong taong, ayan, oh. Yan. Courtesy of PTV, pero pinost po ni Sir Benji Contreras sa kanyang FB page. So, ayan, oh. Sino yan? Sino yung kupal na yan? That is the same person right now na naging anti-Marcos. Yung kanyang dating executive secretary na tinanggal. Oh. Alam niyo na kung bakit natanggal yan. Oh, ayan, oh. Di ba? Nagpa-drug test ang Pangulo. Yan, dalawang papel. Kung ano yung pinadrug test ng Pangulo. Ha? Binigay sa PIDEA to the NBI. Oh, walang problema. Okay? Walang problema yan. Ang kini-question lang nila, yung resulta. Bakit daw ganito yung sa St. Luke's? Oh, eto. Sabi ng Inquirer, balita nila noong November 25th, 2021. Oh, di ba? Less than a month ano lang ng filing ng candidacy ng Pangulo, controversial na kaagad. Ano sabi ng St. Luke's? St. Luke's Hospital maintains authenticity of its drug test. Ito yung time kasi na tong si Digonggong may allusion. Nagbigay na siya ng naratiba na baka si Bongbong Marcos yung tinutukoy niya. Kaya yan, lahat sila. Ang hindi lang nagpa-drug test dyan, si Lenlen. Oh, nagpa-drug test yung mga ibang presidential candidate para ipaalam sa kanila na hindi sila yon. Pero si Digong, alam nyo naman, anong sabi niya? Ha? Sabi ni Digong, istupido kayong mga Pilipino na maniwala sa sinasabi ko. Oh. Istupido tayo! Ha? Maniniwala ba tayo na si Bongbong Marcos yun? Wala nga siyang pinangalanan. Safe na safe siya. Oh, ano pa yung sabi niya sa pulburon video? Ito lang, taon na to. Kung meron na yung pulburon video, nagamit na yan during the campaign. Oh, pero ulitin ko, istupido kayong mga Pilipinong maniniwala sa sinasabi ni Digong. Di ba? Ayun ang sabi niya Oh, sabi ng St. Luke, the St. Luke Medical Center on Thursday dispelled doubts on the authenticity of its drug test results after it received a backlash when presidential aspirant and son of former dictator Ferdinand Marcos Jr. took a cocaine test in the hospital branch in Taguig City. The format of the printed test result is standard and common among all healthcare facilities authorized by the DOH to conduct dangerous drug tests. Ayan. Kung ano-ano pang pinagsasabi kasi nila. Sinasabi pa nung luka-luka dito, bakit lang daw it took 2 minutes? Bakit? Kung nurse ka na sinasabi mo o healthcare giver ka, alam mo yan. Dahil kayo dumaan dyan. Magpapadrug testing kayo. Kaya wag mo kaming bigyan ng naratiba na porket hindi kami alam sa mga medical Alam din namin yan kasi nakikwento sa amin yan. Ang nagkwekwento sa amin mga medical professional, kaya wag mo kaming gaguhin Maharlika o Boljak TV. Hindi kami uto-uto tulad ng mga followers ninyo, ng mga uto-uto, mga walang sariling bait sa sarili. Mga tamad mag-research, naniniwala na lang basta sa mga pinagsasabi ninyo. Kaya wag kami. Hindi kami gunggong na katulad mo na mangbubudol. Wala kang mapatunayan. Ang gawin ninyo, bakit pa dumadaan kay Maharlika yan? Ha? Kasi for the views. Kasi siya daw ang matapang maglahad ng katotohanan. It is just a false narrative just to blind you people. Gawang kayo tanimang kayo ng maling kaisipan at i-hate nyo ang gobyernong ito. Ganun po yun. Because of what? They want somebody to kampi-kampi with them because hindi sila napagbigyan. Kayong mga gunggong, kayong mga naniniwala at nanonood dyan, you are enabling their hypocrisy. You are enabling them their idiocracy. You are enabling their stupidity. So ano kayo? Sama-sama lang kayong mga stupido tulad ng amo ninyong si Digong. Na mga bulaan. Biruin nyo, kakampihan nyo yung disgruntled na hindi napagbigyan. Ano kayo? Di kayo ang mga spoiled brat? Kayo ang mga walang ganito. Nakita nyo itong mga to? Kakampi nila yan dati during the campaign period. Tapos ngayon naninira. Ano iisipin ninyo? Hindi ba kayo nagtatanong bakit sinisiraan nilang admin? Di ba?
Dati nung campaign period, they glorify Marcos. Di ba? Nandun sila, tinutulungan nila ang Marcos camp. Tulad na sinasabi ko sa previous vlog ko, kung matuwid naman pala sila, malinis sila, bakit during the campaign pa lang, hindi na sila nag-come out in open at sabi ng kasamaan, katiwalian ni Presidente Bongbong Marcos that time? Di ba? Kung alam ni Vic Rodriguez, how many years mo na kasama si Bongbong Marcos? Ha? Di ba? Ni wala siyang posisyon sa gobyerno that time, pero kasama mo. Di ba? Kung alam mong chumochongki pala, bakit hindi ka nalang nag-quit at isiniwalat mo, sinumbong mo sa PIDEA? Bakit? Kung talagang malinis ka, hindi ka natatakot. Gusto mo maging whistleblower, pero hindi. Kinampihan mo because you are thinking of something bigger for yourself. Na makikinabang ka once na siya ay naupo sa pwesto. Ganun po yan. Ganun din po yung iba pa na naninira dyan, tulad ni Glenn Chong. Yung sinasabi niya, hindi ako humingi ng posisyon sa inyo. Ganun naman pala. Bakit hindi ka na lang kagad na-come out sa open nung sinabi mong, pumunta si Lisa sa Smartmatic, nakipagkita. Kasi wala kang matibay na ebidensya. It's just hearsay. Kasi wala ka, during that time, nakausap ni Lisa at nung companions niya, ang Smartmatic. Kasi attorney ka, alam mo yon, kaya naratiba na lang. Nasasampalin mo siya, hindi ka luluhod sa kanya. Ay, yabang-yabang mo. Sige nga, punta mo na si Lisa, doon sa Malacanang. Lusubin mo. Di ba? Si Boljak TV. Di ba, body-body sila. Nung hindi yung kanyang gusto, yung capacity niya, yung kredibilidad niya, wala. Nagwalwal. Ngayon, binaon niya na yung sarili niya sa kagaguhan niya. Naghahanap na lang siya ng kakampi. Yung mga tangang nanonood sa kanya, mga 100,000 views daw ang kanyang views. So what? Yan yung mga tanga na nanonood sa kanya, na naniniwala, no? Ito yung patunay, Vic Rodriguez, na mukha ka lang tanga. Diba? Tignan mo, yung ginawa mong pagdidepensa kay Pangulong Bongbong Marcos, tapos may isisigaw ka. Mamaya, mayroon siyang isisigaw, mga kababayan. Ito, pakinggan natin, ha? 1, 2, 3. Ha? Tingnan nyo kung paano niya idepensa ito. Salamat po sa gumawa ng video ito. Nakuha ko po ito kay Sir Benji Contreras sa kanyang official Facebook page. Follow nyo na siya. Mahusay po yan. O kaya pati si Professor Antonio Contreras, yung usapang politika sa niya YouTube, i-follow nyo po yan, yung magkapatid na yan, mahusay po yan. So kung ano po yung isinabit namin sa PIDEA, kung ano yung aking ibinigay sa NBI, kung ano yung aming ibinigay sa opisina, sa tanggapan ng punong hepe ng Philippine National Police, yung drug result ni Bongbong Marcos, yan na lang ho ang aming paninindigan. Okay, hirit ako ng isa pa tungkol dyan sa issue na yan, Atty. Vic. Kung bigla daw magkaroon, although hindi naman ito sinasabi ng COMELEC na dapat mangyari, dahil wala talaga ito sa batas, random at surprise, ay willing daw po ba ang inyong principal na sumailalim? These are all speculation meant to debase or binabanata nila yung naging resulta nung drug test ni Bongbong Marcos. The drug test, the standard is there. Yun ang sinunod namin. In fact, si Bongbong Marcos ang kauna-unahang nag-drug testing. Hindi naman namin alam na aabot sa puntong ganito magiging issue pala dahil nga nagpa-renew siya nung kanyang permit to carry firearm outside of residence. Okay. So as early as November 10, meron na isinagawang test ang PNP Crime Laboratory. Sinigundahan na lang namin ito nung si Bongbong Marcos ay nagpa-test ulit noong isang araw dahil nga para maging inclusive na hindi lamang ipakita na negative siya sa shabu, hindi lamang negative sa marijuana, kundi pati dito sa mainit na pinag-usapan na cocaine. So lahat yan, yung tatlong illegal substance na yan, prohibited substance na yan, ay nag-negative ang resulta ni Bongbong Marcos. Para sa amin, nagawa na namin. So yan po, mga kababayan, no? Maliwanag. Nagpalit lang tayo ng damit. Mainit kasi yung isa Maliwanag, mga kababayan. Todo depensa. 2 beses pa nagpa-drug test ang Pangulo sa iba't ibang substance, no? Para patunay lamang na malinis ang Pangulo. O ano nangyari, Vic Rodriguez? Ha? Nung natanggal ka, kumampi ka kay Hitad.
Di ba? Ano nangyari? Dahil nga sa kagagahan ni Hitad, ano ang pinagsasabi niya, mga kababayan? Ha? Eto, sumisigaw sila. Ha? May sinisigaw siya. Eto, lead by example. Bagamat ako ay nasa pribadong sektor, kusang loob ang aking pagpapasailalim sa drug test at base sa resulta ko, ako ay negative. Ito ay susog sa aking paalala sa mga nasa pamalaan sa gitna ng napakaingay at hindi mamatay-matay na isyu ng paggamit ng droga. Simpleng hiling, simpleng solusyon. A credible drug test for all. Yan pinakita niya. So, ibig ba sabihin, yung ginawa nyong pa-drug testing ni Pangulong Bongbong Marcos noon ay hindi credible? So, therefore, pag hindi credible yon, anong klaseng attorney ka? Di ba? May ginawa ba kayong kagaguhan? Isa ka ba sa enabler? Di ba kasi ikaw pa mismo ang nagbigay ng resulta sa MBI at PIDEA? So therefore, niloko nyo yung MBI at PIDEA? Kung yung result na yun ay hindi credible? Sige nga, patunayan mo nga. Bakit hindi mo sinabi dito na yung binigay kong drug test result ni Pangulong Bongbong Marcos sa dalawang ahensya ng pamahalaan ay hindi credible? Ba't hindi mo masabi? Kasi bakit? Maimbestigahan ka. Baka madisbar ka pa. Kasi you enabled a very heinous crime. Forgery. Di ba? Sasabihin niya, a credible drug test for all, hinahamon niya pa lahat ng nasa pamahalaan, Congress, Executive, Legislative, and all the government employees, hinahamon nila. Ito masasabi natin. Unang-una, wala ka ng credibility. Maski na magpa-drug test ka, so be it, pa-drug test ka. Pero wala kang credibility. Di ba? Nakalagay pa dyan, mga kababayan, may oras pa dyan o whatever. So what? Whether matagal makuha ang result, whether mabilis makuha ang result, who cares? Dinipensahan na yan ng St. Luke's. At alam din po yan ng mga medical professionals. Anong klaseng test ang gagawin nila sa inyo? Di ba? At gaano karami ang nagpapara-drug test? Na-consider nyo ba yun? Hindi. Kasi the narrative is this. O tingnan nyo yung oras, ang bilis. Di ba? Sus mio. Huwag nyo kaming gaguhin. Attorney Vic, Maharlika, huy, huwag nyo kaming gaguhin. Tama, mali. Makapagbigay lang kayo ng naratiba, hindi nyo yung ipinapakita yung other side of the coin. A credible drug test for all. So therefore, yung mga drug testing nila, hindi credible yun. Dahil nakapag-drug test ka lang, credible ka na? Unang-una, wala ka ng credibility. Pinapanigan mo yung isang luka-luka. At ang sabi nga nila, baka ikaw daw ang isa sa puting ahas ng luka-lukang ito. Ang nagpipid ng mali-maling impormasyon just to malign the government. Sa akin, wala ka ng credibility. Kasi, tumbabalentong ka. Ikaw pa mismo ang nag-submit, kitang-kita dun sa picture. Tapos sasabihin mo, a credible drug test for all. Again, sabihin natin yung sinabi ng Pangulo na idiom, you are just a tail wagging the dog. Who are you? Maharlika, who are you? Glenn Chong, who are you? You are just bunch of disgruntled idiots who did not get their way to this administration. Kayo yun. Mga rebellious, mga spoiled brat, mga nagtatantrum, nandadamay pa kayo ng mga uto-uto, mga walang bait sa sariling mga Pilipino, na hindi marunong magsaliksik, hindi alam ang katotohanan sa mali. Dahil kung tutuusin, kung sila ay magsasaliksik, makikinig sa mga vloggers na nagsasiwalat ng katotohanan, magigising sila. Na yung mga pinagsasabi nyo, walang kredibilidad. Unang-una, ulitin ko mga kababayan,
ang mga taong ito ay kasama sa campaign period ng Pangulo. Nung nanalo ang Pangulo, sila pa ang unang sumisigaw. Sila ang nandoon sa party, umiinom ng mamahaling alak, kumakain ng masasarap, sila po ang nakinabang. Samantalang yung mga patuloy na mga supporters, yung mga vloggers na nagpakahirap, nandito pa rin sa Pangulo. Sila yung mga outside looking in. Pero itong mga idiot na ito, they are actually inside the Alta group. Pero nung hindi na pagbigyan, akala nila, ihihele-hele sila, aamuin sila. Kaya ang tanong sa kanila, tail wagging the dog. Who are you? You are least important. Si Vic Rodriguez, naging ES, tinanggal. Bakit? Anomalya? O kailangan bang pagtakpan yon? O sinong matuwid ngayon? Sila o ang administrasyong ito? Di ba? Gunggong pala kayo. Tapos naghahanap pa kayo ng mga bayarang mga vloggers ninyong mga pulpul. Kaya wag nyo kaming gaguhin. Walang maniniwala sa inyo. Kasi kung may naniniwala na sa inyo, nandyan na kayo sa EDSA, may nagpapapala ng impeachment complaint sa presidente. Wala eh. Kasi yung mismong legit na oposisyon ay hindi pumapanig sa inyo. Hindi naniniwala sa naratiba ninyo. Kasi tulad ng sinasabi ko, kasama kayo ng Pangulo dati. Ang sasarap ng kinakain ninyo. Pumupunta kayo sa magagandang lugar, tapos nung hindi lang kayo napagbigyan, ayun, mga traidor kayo. Di ba? Credible drug test for all. Sasabihin lang sa inyo ng mga mambabatas, who are you? Naging ilang buwang ES ka lang, kala mo kung sino ka na? Who are you? Di ba, mga kababayan? Akala mo naman, napakalaki ng posisyon niyang ES noon. Sus, dakilang utusan ka lang. Hindi ka totoong ES. Di ba? Sinong pinalit sa kanya? O, isang retired Supreme Court Justice. Mas brainy kaysa sa kanya. O, ngayon, mga kababayan, eto try it dude. Ano? I-try ninyo. Anong balita nito sa GMA News Online, Sa poll ng Okta Survey, gamitin lang natin to. 31% of Filipinos pro Marcos. 20% pro Duterte. Ano na? Anong pinagyayabang ninyo? Wala kayong bilang. 20% lang kayo. Yabang-yabang nyo. Sasabihin nyo kayo ang nagpanalo kay Pangulong Bongbong Marcos. Leche. Kayo lang yung 500,000 na sobra ni Sara Duterte. Kung 31.5 si Pangulo, 32,000 si Tamilmel, yun lang kayo, yung 500,000. Subukan nyo sa 2025 o sa 2028. Di ba? More adult Filipinos support Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and his administration than the Duterte family and their political allies. Paano? Mga sinungaling. Sino lang yung naniniwala sa kanila? Yung mga kapwa nila sinungaling at mambubudol. Diba? Yung palang 20% na yan, yung mga naniniwalang mahusay daw sila. Budol nga. Nasaan yung 51 billion? Saan ginastos yung 125 million in 11 days? Biruin nyo, may mga tanga pa naniwala. Hindi nga nila ma-explain anong stance nila sa West Philippine Sea? Kayo nga 20%? Paliwanag nyo nga sa amin. Alam nyo na nga mali yung pinagagawa, kumakampi pa kayo, mga gunggong pala kayo 31% is 31%. That's 11% higher, mga gunggong. Kung baga sa 1,000, ano ang 20% ng 1,000? 200. Kami ilan? Labang kami ng 100. Di ba? Tanggalin nyo na yung 1%. May 1% pa pala. 3,100 kami. Kayo, 2,000. 31 is greater than 20. Matuto kayong gumamit ng symbol Baka hindi nyo pa alam yan. Yung pag ganon, greater than. Yung pag ganon, less than. Walang equal. Di ba mga kababayan? So ngayon sasabihin nyo, mag-resign na lang ang Pangulo, sabi ni Alvarez, ibigay na lang yung presidency kay Tamilmil. Tamilmil nga, sa sinabi ng kapatid, walang sariling disposisyon, walang sariling paninindigan,
Okay na daw yung sinabi ng kuya niyang kupal na may 51 billion na hindi mapailiwanag. Oh, sige nga. Dahil nga, malaki ang mawawala sa kanila, sa Davao. Oh, tingnan nyo na lang yung isa nating vlog dyan. Nandyan yung ebidensya. Oh, tapos, sasabihin nila, resign PBBM, resign. Ibigay mo na lahat kay Sara. Utot ninyo. Antayin nyo munang maging blue. Ha? Pag naging blue na ang utot ni Pangulong Bongbong Marcos, ayan, baka pwede na. O di kaya, yung maging utot ni Sara ay maging pink. Kasi pag naging utot ni Sara ay pink, pink lawa na siya. Pag si Bongbong, blue bloods. Blue bloods, mga kababayan, di ba? O, kaya kayo dyan, ha? Attorney Vic. Sayang pagiging attorney mo. Sana diyan ka na lang, pumasok ka na lang sa private practice. Bite-bite naman sa'yo ng Pangulo di ba? Oh, glorified na glorified mo Tapos nung tinanggal kang ES dahil sa may kabalbalang nakita, kumampi kay Maharlika. Baka nga siya nga po yung isang puting ahas ni Maharlika na sinasabi nila. Okay? So, kayo po mga kababayan, tandaan ninyo, 31% is greater than 20. Hindi kailanman tataas ang 20 sa 31. Oh, di ba? Oh, kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.